Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chan. I'm from Japan. Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 16 to 30, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai Mei. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Ayun na, mahulog na. This is a general reading. Kunin natin yan. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Magkaiba yun ha. Personal reading sa general. Nangyayari, or mangyayari pa lang, maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Yan na to. 2, 4, 6, 7. Gawin nyo lang itong guide ha, dahil kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Dami tayong kinuha. Kasi, half month. Beetle, there's a good fortune. Congrats kung saan man to. Maaring meron ka mga gagawin o ginagawa na maaring ma-attract mo ang luck or fortune or magkakaroon ng changes this time sa iyong fortune. Kasi kung titignan mo, diba ito yung Peter, yung kapag nagpapalit yung weather, lumalabas sila. Yan, may mga good fortune happen. Indecisiveness allowing your life to rumble aimlessly. May mga sitwasyon siguro na na maaring hindi ka makapag-desisyon, ganyan. Huwag mong i-allow yung bagay na yon, no? Kailangan i-force mo o tuloy-tuloy ka lang dun sa mga gusto mong gawin. This time, sa nakita ko dito kasi tandaan mo, ikaw ang magdadrive kasi ng will mo, no? Kasi ayan ang mga pagbabago. And the wealth is in your side. Congrats, no? Kung saan man to, may good fortune ka at may wealth sa'yo. And syempre, meron tayong great personal sorrow. Siguro may mga pinagdadaanan ka na nagiging emotional ka, ganyan. May mga naaalala ka o siguro may mga bumabalik na mga alaala sa'yo from the past situation. Kung saang aspeto man ng buhay mo yan, maaring ganun. Or may mga pagdadaanan ka na ikalulungkot mo. Ganyan. Oy, we have the ring. A marriage will take place, either romantic or a business. Sa iba sa inyo, when it comes to a love, siguro handyan yung a person na maaari magkakaroon ng attractive sa'yo. And maaaring gusto niya ng marriage sa'yo or handa yung decision na kung hindi mo pa siya nakikilala, they thinking of you are married na, idea niya to married, no? Or may mga promises ako nakikita, or sa iba dito is kontrata, ganyan. Sa iba dito is yan, about sa trabaho nyo, business, o opportunity na ginagawa nyo this time, no? Kasi ito rin yan, no, parang, at di ba flower, handun din yung promise and attraction. Handito siya, ang ganda yung iyong cycle. Huwag ka dito ha, sa dalawa na to. Sa iba sa inyo, siguro handun yung great personal sorrow na maaring may mga problema kayo sa pera, ganyan, o sa trabaho, no? Maaring may mga nagaganap po nangyayari sa inyo na paulit-ulit. Yan. Sana wag kayo tumutok kasi ma-attract nyo yung ngayon, luck mo. Pay attention to your finances. O baka ito to. Also, this is a ring o promises also with sa sarili, no? Yan, promises to sa sarili na maaring iba sa inyo is kailangan nyo nang mag-commit para mag-save kayo ng money. Or kailangan nyo talagang magtipid this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. Maaring kaya kayo ganito ang sinasabi sa inyo na advice is maaring may mga situation na something happen into your life na maaring pagkagastusan mo. Kaya ngayon pa lang is pinaghahanda ka na niya. No? Taking vacation physically or mentally. Yan, maaring, yung iba sa inyo, siguro may hamok kayo, ganyan, may duyan kayo, or andi yung sitwasyon na makagusto mong magbakasyon muna, mag-refresh, ganyan. No? Hindi man ikaw going towards sa travel sa ibang bansa, siguro yung magre-relax ka, go outside ka, ganyan.
no? Or physical or mentally, maaring iba sa inyo is walking, ganyan, relax, no? Maaring muni-muni, iba sa inyo. At meron tayong pin, new job and career. Yung iba sa inyo, mahirap man siyang gawin, no? Kasi this is a pin din. Andito yung sitwasyon na kasi matalim siya. Minsan masiguruhan din yung pain when it comes dito, no? Makakaramdam ka ng pain, maaring to your new job kasi syempre maninibago ka o kaya any career or opportunity na natatahakin mo this time. No, kasi meron din tayong physical dito or mentally yan, and meron tayong teardrops, may will tayo, maaring may mga sitwasyon na there's a pain situation na mararamdaman mo dun sa part na yon, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, physical, mental, emotional, spiritual, kung saan man yan, sa work mo man yan, no? Tingnan natin ang energy ni Leo. Anong energy ni Leo? Second half ng April. Leo. Ay, ang ganda ng ano mo, Leo. Pero, kailangan dito pag nagpay attention ka sa finances mo, darating to. Kasi andito na si Beetle eh. Diba? Kailangan mo lang is to commit to yourself para dito sa wealth na to. No? Kasi si good fortune, nilalapitan kami. No? Baka iba sa inyo, nakakita kayo ng mga insekto or malapit o hindi yung nilalapitan kayo ng insekto. Alam mo kapag yung mga ganun daw, ano kayo, parang you are guided from the universe at ng angels. Yung sa pagkakaalam ko Kasi kumbaga malalapit sa inyo yung mga ano yung mga hayop, ganyan, pusa, mga insekto. Huwag lang lamok, syempre, iba na yun, nangangagat yun eh. Diba? Hindi naman yun. Yun ang pagkakaano ko sa aking intuition. Okay, ang iyong energy is the Two of Cups. Ano po ito? Ba't ganito ang energy niya? Hindi natin sabihin. Okay. Okay. Okay, ang energy mo sa nakikita ko sa'yo dito. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo this second half ng April, may mga sitwasyon na mamasterin mo, i-work hard mo, may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng balancing, no? Either to yourself, sa mga connection mo, sa mga tao na makakasalamuha mo, ganyan. O kaya sa mga anything na na actions mo sa nakikita ko dito. Ganun, maaring magkakaroon ng pagbabalanse, giving ng effort and hard work dun sa bagay na yun, mag-put some effort kayo, no? Doon, hindi yung this second half din is hindi yung tibay ng loob mo para i-pursue mo yung mga gusto mong gawin this time. Kumbaga may mga tatahakin ka na maaring ikaw is ma-inspired, maaring a new project or a new creation, either to your passion or may mga sitwasyon na magsisimula kang muli sa iyong journey sa nakikita ko dito. Kasi we have the physical, either sa iba sa inyo is sa pagkain man yan, o kaya sa taking exercise, sa any project or any situation, sa nakikita ko na tatry mo i-balancehin yung bagay na yun o sitwasyon na yun. Kasi new journey ka sa nakita ko dito eh. Para may uumpisahan ka sa nakikita ko dito, may mga ifo-force ka na bagay-bagay. Take it action ka. Doon ka nagpo-focus sa nakita ko. Parang you're starting to invest to yourself, to your project, to your work. Kung ano mo lang sa'yo doon any situation na uumpisahan mo. Parang handun din yung sitwasyon na maaring magkakaroon ka na ng logic organized or magkakaroon ka na ng controlling when it comes to yourself. Ganyan sa nakita ko dito. Meron kang mga sitwasyon na mamasterin either to your talent, ambition, may mga papraktisin, or meron ka mga i-develop into yourself sa mga aspeto ng buhay mo yan, yun na nakikita ko sa'yo dito. Sa iba sa inyo, may nakikita ko dito na maring may tao na makikipag-usap sa'yo dito.
malapit sa'yo. Maaring iba sa inyo is kasamaan mo sa trabaho. Maaring ito is mas matanda sa inyo. May kakausap sa'yo. Yun nakikita ko. So, iba sa inyo, kasamaan mo siya sa trabaho or a person who is at this distance. Gaya ko sa yung ano ha, meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra, and also meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ano po ang parating kay Leo? Show me. Second half ng April 2025. Anong parating sa kanya? Show me. Show me. Uy. Ano po to? Okay. Okay, ang parating sa iyo, sa nakikita ko sa iyo dito, merong isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na alam mo sa sarili mo how kang magta-transform or paano ka mag-renewal dito sa sitwasyon na to, pero may konti lang na pressure or may konti lang na frustration, no? Dito sa sitwasyon na to. Parang may mga didesisyonan kayo na maaring hindi niyo madesisyonan o kaya gagawin nyo, hindi nyo gagawin, gagawin nyo, hindi nyo gagawin. Parang may ganong sitwasyon sa buhay mo, sa nakita ko dito. Yun. Sa iba sa inyo, siguro may konting delay, no? Ako nakikita sa iyo. Sana wag naman. Kasi nandito na rin kasi siya san eh. May konting delay na wag sanang matuloy yung delay na yun. Siguro sa idea kasi ito eh. Idea or opportunity. Or sa sarili mo to ha, sa nakita ko dito. Medyo may konting pagkalito or negative thought or maaring ma-stuck ka doon sa bagay na yun. Parang hindi yung sitwasyon na siguro pabago-bago yung isip. Sa nakita ko dito. Itong ano, may pabago-bagong isip kang gagawin or may pabago or parang sala sa init, sala sa lamig ang gagawin mo. This second half. May mga sitwasyon na gano'n. Halimbawa, ay ito, gagawin ko to. Ay, bukas hindi mo siya gagawin. Ay, gagawin ko. Ay, hindi sa ano, gagawin ko na sa makalawa. Parang may ganun. Sa iba sa inyo ha, hindi lahat kayo, pero yun ang nakikita ko dito. Iba, pagkalito, fears, worry, anxiety, stress, or may malalaman kayong katotohanan. Ganyan. Iba sa inyo. May tao dito na ano, no? May tao dito na a mother figure? Ako nakikita? Siguro kapatid mo, magulang mo, ang nakikita ko dito. Or ikaw. May tao dito na ganun ang style. Ay, ganun ang style, no? Tapos may tao ditong tahimik. Yun, may taong may pagkatahimik style. Ako nakikita. Yun. Pero itong tao na to, they valuing you or you valuing, binavalue mo tong tao na to. So nakikita ko dito. Maaring kapatid mo siya, babae, or maaring magulang mo siya. Yun na nakikita ko dito. Parang siya yung, siguro siya yung tao na or maaring kasama mo sa trabaho, maaring ito yung tao na palagi mo siyang nakakausap in your frustration kapag may mga pinagdadaanan ka.
Yun na nakikita ko. Pero alam mo, malaking magbabago sa buhay mo. You have the full. May mga tao, may tao na makikipag-collab, dealing, ako nakita sa'yo. May makikipag-communicate sa'yo, bagong tao. Ako nakikita ito. Maaring kasama mo siya sa trabaho or magiging connected mo siya sa trabaho sa nakita ko dito. Itong tao na to, tahimik lang to. Parang want to be alone or malalim siyang mag-isip. Sa nakita ko dito. Tingnan natin ang ano pang dapat iwasan ni Leo? Anong dapat iwasan ni Leo? Ay, mabas pa rin. Bakit po ito ang dapat nang iwasan? Okay. Thank you. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Ang sinasabi ko dito is yung hindi ka maging responsable sa lahat ng aspeto ng buhay mo. You need to connect doon sa bagay na yon. To fulfill, to achieve, to accomplish, or makamit yun. Yun ang nakikita ko ha. Iwasan mo rin yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka magkaroon ng paghihigpit when it comes sa sarili mo. I-withdraw mo yung mga dapat withdraw. No? Sa nakita ko dito. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng thinking sa mga pagpapasya o pagdedesisyon na gusto mong gawin sa buhay mo. Kailangan you have an instruction or you need mong protektahan yung sarili mo, either physical, mental, emotional, or sa work man yan, o sa money mo man yan, kasi nandito rin tayo. Kay personal, sa nakikita ko dito, maging responsable ka, ibig sabihin. Kapag naumpisahan mo ang isang bagay, you need mong tapusin yun. Yun nakita ko, para mag-accomplish. Kumbaga, may mga sitwasyon din na kailangan, wag ka lang, iwasan mo yung sumunod ka lang sa agos ng buhay. Ibig sabihin, kailangan manggagaling yun sa sarili mo. Hindi dahil sa ginagawa ng iba, sinabi ng iba, gagayahin mo yung iba, hindi dahil doon. Kailangan yun is manggagaling sa sarili mo. Yung bagay na yun. Yung sitwasyon na yun. At maging responsable ka ha. And also, syempre, take care of yourself. Kailangan mo magkaroon ng mga bagong pagpaplano. Ganyan. Or you need to prepare. No? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang love. When it comes to a love is sa lahat. Sarili, kapatid, magulang, anak. Kamusta ang love ni Leo? Kaibigan, kasamahan sa trabaho. Ano po ito? Ano po ito? Dalawa yung Wheel of Fortune mo ah. Okay, when it comes to a love, sa iba sa inyo kasi, ano yung ilaw ko? Sa iba kasi sa inyo, you are more on focusing more into yourself, no? Dito. Kasi, andito ka sa iyong bagong direction sa buhay mo. Kumbaga, maari may mga sitwasyon na hindi naging maganda in this relationship,
and then you cut it. Maaring ganun sa iba. Kaso, ang nakikita ko dito, maaring ikaw or someone is nagkakaroon siya ng stagnant, no? Kumbaga, maaring ito is hindi pa siya nakaka-move on. And gusto kanyang kausapin or gusto niyang magsalita about sa katotohanan or about sa sarili niya. Yun ang nakita ko sa kanya. Hindi ka pa niya kayang i-end, kumbaga. Sa nakita ko dito. Pero iba sa inyo kasi you are more on focusing sa sarili niyo no? Sa nakita ko, hindi yung when it comes to a love, wala hindi mo siya iniisip sa ngayon. Kasi you are more on focusing sa yung mga pagbabago this time. Sa nakita ko, more on self, itong nakikita ko dito. Pero yung tao na yun, or ikaw ito vice versa, is palagi kanyang naiisip, nare-reminisce niya yung inyong pinagsamahan, yung mga nakaraan, yun ang nakikita ko. Pero nakakaramdam mo siya na, hindi ko alam kung kinat mo na siya sa buhay mo, o ando yung sitwasyon na iniiwasan mo na siya, o hindi na kayo nagkakausap, o brilak mo siya. Pero maaring itong tao na to, sa kanya hindi pa tapos tong tension na to Nakakaramdam siya ngayon ng takot, no? Kasi hindi pa siya nakakatawid, o hindi pa siya nakaka-move on when it comes dito. Nandun siya sa situation na naghihintay siya ng tamang panahon, pagkakataon, para kausapin ka niya dito. Pero ang nakita ko sa iyo, parang na-accept mo na rin, you accept this situation and you are moving on. And now ngayon, you are starting to invest more to yourself. Sa nakikita ko dito, parang nilet go mo na kasi meron ka ng direction dito And kaso, siya lang talaga. Parang handun sa sitwasyon na you awakening, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Na-awake ka. Magpupunta ba kayo na Punta ba kayo ng dental clinic? Parang may pupunta ng dental clinic or you need, no? Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money ni Leo this second half ng April? Baka may sabihin pa siya sa'yo. The Eight of Swords. And the Ten of Swords. Bakit po ang money niya is the Ace of Swords? Anong ibig niyo po sabihin? Naku, naloko na. Ano po yung Okay. When it comes to your money, sa nakikita ko dito is you need, no? Kasi andito kasi si first kailangan mo talaga maghigpit, no? Kailangan mong tumahak ng ibang journey o ibang situation dito. This is the time na you need to be strong. Kailangan mong tapusin yung mga hindi magagandang ugali when it comes sa pagpapatakbo ng pera mo. Sa nakikita ko dito, kailangan mong mag-isip and think to the future. Sa nakikita ko dito. Yun. Kasi, ang nakikita ko sa'yo, meron ka mga mali, no? May mga kamalian ka na nagagawa. Siguro, hindi kasi siya totally nagsasucess dito sa nakikita ko dito. Pero kailangan mong tahakin yung bagong umpisa ng buhay mo. Kasi andito rin si Magician. Kailangan mo talaga is aksyonan ito para magkaroon ng positive outcome or kailangan mo talaga ng balansehin na ngayon yung pera mo sa nakita ko dito. Kasi hindi ko nakikita yung accomplishment and achieving your money. Patakbuhin mo siya ng tama. Kasi marami kang beginning. 1, 2, 3, 4. Nandito rin. No? Kailangan, kung bibili ka talaga ng isang bagay o pagkakagasto mo, siguraduhin mo na talagang kailangan mo siya. O nararapat ba siya? Dapat ba siya?
Ganun. No? Pag-isipan mo maigi. Kailangan you always have a purpose when it comes sa paggastos. Kasi minsan, kasi di ba minsan may mga sitwasyon na halimbawa may sapatos na tayo. Hindi naman siya sira, actually nagagamit mo, pero gusto pa natin ng sapatos. Di ba? Yung mga ganun. Hindi naman natin yung masusuot ng sabay-sabay. Di ba? Yun. Kumbaga, think wise. Ganyan. Tingnan natin kamusta ang health ni Leo this week? Ay, this second half. Health. Sa health, ikaw o sa malalapit sa'yo? Okay. When it comes to health, okay naman. Makikita ko. Okay, when it comes to your health, nakikita ko naman you are in a balancing, healthy ka, nagkakaroon ka ng discipline, no, when it comes sa sarili mo. Siguro ang problema lang sa'yo is siguro may mga time na nagkukulang ka ng tulog or maaring night shift ka o kaya may mga iniisip ka. Siguro yun lang ang nakikita ko, pero you try to make it balance yung situation mo o yung when it comes sa health. Maganda yung health, maganda yung takbo, kumbaga yung circulation ng iyong blood, lahat, no? It's more on balancing kasi ito sa nakita ko dito. Yan. Or may mga sitwasyon lang talaga na maaring may konti lang, hindi naman siya totally pangit kasi nagiging healthy naman ang nakikita ko dito. Nagiging balancing ka nga. Kumbaga, nagiging maganda yung circulation mo this time. Siguro may mga point o part lang ng buhay mo na medyo nagiging pasaway o nagiging anything pasaway. Kumbaga, siguro yung sa pagkain, iniinom, or kasi need mo talaga is discipline, no? May disiplina ka naman, siguro may konting pasaway lang, pero kung titingnan ko siya, maganda siya. You try to make it balance kasi in lahat Nakita ko rin sa inyo, when it comes to your blood, is nagiging okay na yung circulation nito sa nakita ko dito. Nagkakaroon na ng alignment, kumbaga. Nagkakaroon na siya ng growth or nagkakaroon. Parang hindi na yung sitwasyon na parang naisip mo siguro na, kailangan ganito, kailangan dapat pala ganyan. Parang nagkaroon ka ng disiplina bigla when it comes sa health mo. Yun ang nakita ko sa iyo. Tingnan natin ang any opportunity pa, universe, kay Leo. Ano po ito, universe? Upo nga ako maayos, sandali lang. Natatabingi ako. Opo, yung kasi pag nakaganyan ako, di ba? Natatabingi yung upo ko. Imbis na nakadiretso naman siya, mamaya-maya nakatagilid na ako. Lumalakad yung puwit ko. Opportunity. Okay. There's an offering, no? There's an offering na magagaling ito sa isang lalaki. Maaring lalaki or kasamahan to sa trabaho mo. Or maaring communication, no? Maaring text, communication, information, or something, communication or offering to, no? Sa nakita ko dito. Yun, may magagaling sa kanya. Maaring ito is Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, also Pisces, Cancer, Scorpio. Yun na nakikita ko Anuhin mo ba kayo? Magkakaroon ng information, communication, offering man yan, ganyan, sa tao na to. Maaring itong tao na to, sinusuportahan mo to. Maaring iba dito, kasama nyo to sa trabaho O nagkaroon ng suportahan dito sa sitwasyon na to. Yun. Maaring itong tao na to, sa iba sa inyo, is maaring may kakausapin kanya because of the situation na may inaayos siya o may ginagawa siya.
o meron siyang nire-recover. Yun ang nakita ko dito. Maaaring itong tao na ito nagpapadoktor to o nagpapahospital. Babae man siya o lalaki kasi wala naman talaga tayong gender dito. Pero yung nahan dito, yung nakita ko lalaki. Kasi lahat kayo magiging magkakaiba talaga ang mangyayari. Maaaring sa kanya lalaki, maaaring sa kanya bata, maaaring sa kanya ganun. Yun. Siguro nasa ano to, nasa 40 plus. Sa iba sa inyo, siguro, hindi man siya ganun ka, ka, ka-age, ganyan. Kasi hindi kayo pwedeng pare-pareho. Maaaring iba dito, mas bata to. Sa inyo. Ganun. Kasi nandito rin si bata. Yun, may makipag-usap daw sa'yo. Tingnan natin ang advice ni Universe. Ay, ano ba to? Bakit po ito ang advice niyo, Universe? Thank you. Okay, okay. Okay, ang advice niya sa iyo is a situation na kailangan mong lakasan yung loob mo o kailangan mo ng tibay na loob o tapang sa mga bagay o sitwasyon na gusto mo nang baguhin. Be creative. Kailangan sa iyo is clarity, trust yourself, trust to change, and trust to your intuition. Be idealism. Ano ba to? Kailangan sa iyo is ano baguhin mo yung paniniwala mo. Yan, there's a hope and change kasi, ganun, ang nakita ko. Kaya ang advice sa'yo, you need to put some effort dun sa mga bagay o sitwasyon na uumpisahan mo na o gusto mo umpisahan. Or, put some effort sa mga bagay o sitwasyon na gusto mo nang i-let go o gusto mo nang iwanan, abandonahin, baguhin, ganyan. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa pera man yan, physical man yan, emotional man yan, spiritual man yan, trabaho man yan. Kailangan mo ngayon is mga bagong pagpaplano, strategy, pananaw sa kinabukasan, and you need to be patient and more sacrifice sa iyong mga tatahakin o mga bagong mangyayari o mga bagong gagawin mo this time. Siyempre, think to the future. Yun na nakita ko dito. No? Kailangan mo ngayon is, iba sa inyo is, keep fighting, no? Sa nakita ko dito, and start a new beginning sa buhay mo. Kung kailangan may mga i-withdraw, escape, i-let go, i-move on, or you need to walk away, o kailangan mo ng new path, ganyan, gawin mo. To fulfill yung mga situation sa buhay mo na gusto mo ma-accomplish. Minsan tanongin mo yung sarili mo, ano ba yung makakapagbigay sa'yo ng happy, joy, fulfillment. Yun, tanongin mo yung sarili mo. Ingat kayo, no? Sana naman wala. Sana walang madisgrasya, no? When it comes to a will. Or sana walang ganun. Sana walang madisgrasya when it comes, mabangga, na-accident. Sana walang ganun. Sana walang ganun. Mag-ingat pa rin kayo kung kayo is nagdadrive, mag-ingat kayo or malapit sa puso mo. Sa nakita ko dito. Or may isang situation sa buhay mo na babaksak. May pagbaksak. Ako nakikita. Sana wala, ano. Sana wala. Expect the unexpected. Ito. Yan, expect and expect. May mga hindi aasahang pangyayari na maaring may tao na kailangan ng healing or may tao na kailangang makarecover. Ganun sa nakita ko dito. Hindi naman siguro lahat. No? Arigatou namaste, God bless.